Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Nagsunta ang kahayag nga nagsulid sa matuod, nadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katugtungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, mayong buntag Pinoy, adlaw karon nga Biyernes, Hunyo 20, tuig 2025. Sangan sa tong regular host Malu Inocando Tabar, ako si Crystal Joy Felerca. Sa nga sab ni Attorney John Destacamento, ako sab si Gian Navarro, magumanuban kita hangtod sa alas 9 sa buntag aron pagpakisayod sa mga nagunang panghitabo o paghisgot-hisgot sa mga issue nga may labot ang lungsod ug ang katawhan. Thank God it's Friday na gyud, Cristel. Unya atong sugdan ang atong tulumanon partner Gian, ato i-check kung nana ba sa linya ang atong weather update, Sir Pampagasa. Jumer. I think wala pa, i-contact pa sa atong TOC. So karon ato usang tan-awon ang mga front pages sa atong lokal ug national nga mga pamantalaan. Atong sugdan sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, major support plan for BPO workers bared. Sa Sunstar Super Balita, abortionist ug laing duha nadakpan. Sa The Freeman, Pam backs BRT station as she vows to preserve heritage. Sa Banat News, aborsyonista og duha ka kauban nadakpan sa sulod sa sakain sa Barangay Careta. Sa Philippine Daily Inquirer, DOJ checking claims on cockfighter's fate. Sa The Philippine Star, BBM retains 6 government heads, 3 others out. Sa Manila Bulletin, 21 Philippine officials flee Israel. Og sa Tempo, ride trap, TNVS driver charged with robbery, rape of passenger. Mao kadto ang mga front pages sa atong lokal ug national nga mga pamantalaan. Sa atong pagbalik, atong sayra ng mga balita nga nahipos sa atong CCTN News Department ug atong sutawon ng weather update gikan sa Pag-asa Mactan, Visayas. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ma, wala na dito.
pa manggugo para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight the transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so fast. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Sinisibu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balikta sa Hello Cebu, maayong buntag Pinoy ug karon na sa tong linya si Sir Jumer Iclarino gikan sa Pag-asa Mactan, Visayas. Sir Jumer, good morning. Yes, Ma'am Cristel o Sir Gian, good morning sa tanan ug sa tanan tig paminaw kini to latest weather update karong adlaw. Intertropical Convergence Zone or ITCZ paday nakaapekto diha sa may lalawigan sa Mindanao samtang easterlies or init na hangin gikan sa dagat Pasipiko nakaapekto sa bambahin sa atong nasod. Tungod kini sa easterlies, ang tibuok Visayas lakip na ang probinsya sa Cebu makasinati generally fair weather, init ug medyo itang panahon, gawas ini na mga patak-patak na mga pag-ulan o kini mga localized thunderstorms. Padayon ta mag-monitor sa ta mag-i-issue ng mga thunderstorm advisories. Hini nga ito na sa kasarangan ng hangin masinati sa Visayas o nakadagatan, malinawan nga ito na sa kasarangan ang pagbalod. Temperatura sa Cebu 26 to 32 degrees Celsius, ang haring adlaw mosalop alas 6:07 sa hapon, ang dagat mohunas alas 12:11 karong udto, mutaob mo niyang alas 6 sa hapon. Philippine Standard Time, alas 8:09 sa buntag gikan diri sa Mactan, Pag-asa Visayas, DOST Jomer Eclarino. Sir Jomer, karong gabi for sure daghan ba mga manglaag, mayo pa ba ang ato nga panahon o di ba ka mag-uwan-uwan pa ba niya? Magpadayon pa ba ang maayo nato nga weather on a Saturday and Sunday? Yes, again, so base sa atong forecast karong adlaw, so expected na to diri sa Central Visayas, ilabi na sa probinsya sa Cebu, generally fair until this weekend. So taas ang time gihapon na walay uwan. So in general mainit po ng panahon but taas or moderate to high chance kining atong localized thunderstorm. So from afternoon to evening, taas ang chance na makasinati ta mga thunderstorms. Ang pag-uwan kini less than 1 hour or less than 2 hours. So padayon ta mag-monitor kining thunderstorm advisories na gi-issued diri sa DOST Pag-asa. So, ang nakita nato is moderate high chance of thunderstorms afternoon, evening, ilabi na this weekend, but taas gihapon ang time na maayong tempong panahon. Okay, daghang salamat Sir Jumer Iclarino gikan sa Pag-asa Mactan, Visayas ug mayong buntag ninyong tanan diha. O, isa pa yan, ma'am. Og sir, daghang salamat. Good morning. So magdati tagpayong ani ron Cristel. Asa man day ka mo adto? Oh, especially kung mga lakaw this coming weekend. Kung wala yung mga importanteng mga lakaw, stay home lang sa ata. Kung na yung mga lakaw gani nga di kalikayan tapos gawas magdatag payong kay sumapa na sa gi-report ni Sir Jomer Eclarino, expected ang mga localized thunderstorms, mga kusog-kusog ang mga pag-uwan. So magmatgon gid ta pirmi. Og karon Cristel, Ato nang sayra ng mga balita nga nahipos sa atong CCTN News Department. Nag-una sa mga balita, Commission on Elections Cebu Province mag-agad sa mando og gikan sa NBank kung padayunon pa ba ang pagpangandam sa barangay og sangguniang kabataan elections. Pirma na lang sa presidente ang gipaabot aron ibalin ang mong eleksyon karong tuig 2026. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. naka-standby ang mga sakop sa Commission on Elections Cebu Province bahin sa mga pagpangandam alang sa barangay ug sangguniang kabataan elections kung mahinayon ba kini karong Disyembre 1 o dili. Gipaabot na lang karon ang mamaymong mando gikan sa Anbank sa kauluhan
kung ioktaba na ba among eleksyon ngadto na sa Nobyembre tuig 2026. Ilabi na nga pirma na lang ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang kuwang arong himuong balaod ang bag-ong petsa sa barangay SK elections. Mato di Provincial Election Supervisor Attorney Marshall Sarno nga posibleng ibalhin karong October ang voters registration period subay sa nahimong plano gikan sa ulohang buhatan. At least babawaan lang natong desisyon mapirmahan or dili kay ano good man gud kayo good if dili dili madayon ang ato ang kunya makandak ng tag-registration. Gipasabot ni Sarno nga laing gastuhono na sab ang iandam sa COMELEC kung kanunay lang nga isibog ang schedule sa barangay SK elections nga sama sa nasinati kaniadto. Tungod lang kini sa pagpalit og mga voting paraphernalias, apil na ang indelible ink, mga ballpen, baluta ug uban pa. Hinoon, andaman pirmi ang mga sakop sa COMELEC alak sa mga pagpangandam sa mong eleksyon, depende kung kanus aman himuon. Mong adunay panawagan si Sarno alang sa uban pa nga nangandam karon pa lang aron mo kandidato sa barangay SK elections. Wait and see og madayon ba ang eleksyon. Kay wa pa may klaro or di pa nato matawag og final na bagitong decision sa pagpostpone. Navarro, CCTN News. Ikatulong nga National Agricultural and Fisheries Technology Exhibition gipaygayon sa syudad sa Mandawi kagahapon. Moabot sa 34 ka mga rehiyon o organisasyon ang salmota sa maong kalihukan. Ang kasayran niya tod ni Mary Rose Sagarino. Nagkadaiyang lamian nga pagkaon, produkto o ibensyon sa natad sa agrikultura ang gipasundayag sa nagkadaiyang rehiyon sa nasod sa ikatulong National Agricultural and Fisheries Technology Exhibition karong adlaw. Kini gipahigayon sa syudad sa Mandawi sa City Cultural and Sports Complex. Ang NAFTI giorganisa sa Department of Agriculture gipahinungod alang sa pag-showcase sa bagong inobasyon sa teknolohiya sa agrikultura ug pangisda. Ngayon, ito yung paraan para mapakita natin sa lahat na may pinupuntahan yung research. If you see mamaya sa mga booth, exhibit, nandiyan yung iba't ibang mga products. These are all developed by our research partners. Nandiyan yung mga partners sa DA, sa regional field offices, state universities and colleges, and other partners. Sila nag-develop niyan and we provided the funding support for that. So yan, papunta na ng commercialization yan. Usa sa mga gipresentar sa Central Visayas ang Urban Grow Plant Box, inobasyon nga gihimo sa Cebu Technological University. Ginisenyo ilabi na alang sa mga nagpuyo sa condominium nga gustong magtanom sa sud sa bay sama sa strawberry. Ang plant box adunay artificial nga suga, water system ug temperature control aron suportahan ang himsog nga pagtubo sa tanom. Kaya atong gi-provide ang katong essential nga requirements sa tanom like the carbon dioxide source, CO2, which is provided by this kaning fan nga moso dire. Then mo buha po ni siya, exhaust mo ning isa. Then the other is the water, no, with the nutrients through mass flow. Mahimo usab nga ma-monitor ang kahimsog sa tanom bisan og wala ang tag-iya sa parimay tungod internet connected man ang inobasyon. Zero up all knowledge with how you will grow the plant. Pili ka auto selection. The microcontroller mo sense na siya unsay mga dapat i-supply with the plant, then wala, kalimtan lang. Ang exhibition abli alang sa publiko ug mulungtad og 3 ka adlaw. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Sa pagpadayon sa atong mga balita, City Administrator sa Lapu-Lapu City ni kumpirmar nga empleyado sa City Hall ang nalambigit sa road rage niadtong Miyerkules. Ang reklamante nagpost sa social media ug nanawagan ngadto sa mayor nga paimbestigaran ang maong insidente. Samtang matud ni Mayor Junard Hongshan nga iyang paimbestigaran ang maong insidente. Ani ang dugang kasayuran. Gikumpirmar sa City Administrator sa Lapu-Lapu City nga si Attorney Danilo Almendras nga empleyado sa Lapu-Lapu City Government ang nalambigit sa road rage sa Barangay Basak kagahapong adlaw. Base sa social media post ni Edsel J. Lumungsod, pasado alas 7 sa buntag, padong naunta niyang ihatod ang iyang asawa sa trabahoan niini apan nadumbulan ang iyang motor sa maong empleyado. Kung diin nabuak ang plate number silang motor og nagbitay na ang signal light.
Apan human sa insidente, niikyas ang nakadumbol kanila maong iya kining gigukod sa tumo nga gusto siyang makighusay. Apan sa dihang iya kining naapsan, wa kini naminaw maong sa dihang anaa na sila tungod sa barangay hall iya kining gibabagan. Ninaog ang mong empleyado sa iyang motor ug didto adunay nahitabong kagubot. Makita sa CCTV footage nga gi-upload ni Lumungsod nga aduna pay gigamit ang mong empleyado sa pagpangdapat. Sa iyang social media post, nanawagan ang mong uploader ngadto ni Mayor Junard Hongchan nga paimbestigaran tungod kay naka-uniform kini sa LGU. Nibutyag hinuon si Mayor Chan nga iya kining paimbestigaran. Balik ko sa office, I already inform our city administrator to conduct an investigation regarding the matter. Samtang matod sa city administrator nga sa CCTV footage, nakumpirmar niyang empleyado kini sa City Hall. Sa party, naka-blue, yung uniform to sa Lapu-Lapu City last year. Blue meaning pang Wednesday to nga kalaan ng uniform. So, nasubay na to kung kinsa niyang tawahan. Apan wa usa siya mohatag sa pangan sa mong empleyado, asa nga departamento kini nagtrabaho og ang employment status ni ini. Suma pa ni Attorney Almendras nga niduol na siyang buhatan ang mga biktima apan sa pagkakaron naghuwat na lang sila sa formal nga reklamo ni ini. Ang ato nang advice nga based on the civil service group mo pa sa complaint, amo na i-forward sa mo ang OD na Committee on Discipline and Investigation. The other party will be given the opportunity to respond. Sa pagkakutlo ning balita, wa pa makuhaay og habig ang nireklamong motorista ug ang nalambigit nga empleyado. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Kapulisan sa Dakbayan sa Subo gidayg ni PNP Chief Torre human nakapasar sa 5-minute response time ato sa ilahang nationwide simulation exercises. Gitambungan ang CIMEX sa tanang mga Regional Director, Provincial ug City Police Director aron pagsukod unsa ba sila kaandam pagtupag sa mga alarma. Ang kasayuran niya to di Arnold Bustamante. Misalbot ang Police Regional Office 7 sa gimong nationwide simulation exercises nga gipanguluhan ni Police General Nicolas Torre III, ang Pangulo sa Kapulisan sa Timog Pilipinas, aron sutaon kunon sa kaandam ang tanang pulis sa pagpatuman sa 5-minute response time. Uban ni Police Brigadier General Rodrigo Manana nang iyang mga command group, lakip na ang duha ka provincial director sa Bohol ug Cebu ug tulo ka City Police Office Directors gamit ang state-of-the-art technology. Tumong tuyo sa mga CIMEX aron suwayan ang tanang pulis sa Timog Nasod kung unsa sila kaandam pagtubag sa mga alarma nga kabahin sa programa sa bagong PNP Chief. Subay nini gisuwayan ni Torre ang kapulisan sa Dapian Sugbo kung masunod ba nini ang 5-minute response time ug naghatag siya og lugar nga mahimong respondihan sa mga pulis nga gilatag sa kadalanan. Gigamit sa Cebu City Police Office sa pagpangulo ni Police Colonel Enrico Figueroa ang ilang Tactical Motorcycle Response Unit kung TMRU nga may responde sa usa ka alarma. Atol sa exercise, gimonitor sila sa command center sa Campo Crame ug wala pa mag 5 minutos naabot ang pulis nga gikalipay ni Maranan ug Figueroa. Si Torre nga nakasaksi mipahalipay sa CCPO ug midayeg sa dali nga pagresponde ug wala na matod pa siya masorpresa tungod kay si Figueroa iyang personnel sa dihang nadestino pa kini sa Quezon City Police District. Gipangutana pa sa PNP Chief kung magamit na ba ang mga bagong handheld radio sa tanang City ug Provincial Police Office nga direkta nga makatubag siyang tawag gikan sa ihang opisina sa Campo Crame nga gitubag usab ni Maranan nga magamit ta kini. Matag karunugon niya ang PNP Chief motawag kini siyang handheld radio nga madungog sa tanang unit sa Kapulisan Timog Pilipinas. Din kinahanglan nga ang commander sa maong rehiyon makatubag diha dayon. Matud ni Figueroa ang kapulisan sa Dapian Sugbo pabiling nga lig-on silang misyon nga mao ang paghatag og proteksyon sa mga Sugboanon gikan sa krimen. Arnold Bustamante, CCTN News. Sa atong uwahing balita, sakop sa Gun for Hire Group nga naglihok sa Central Visayas, nadakpan sa Inayawan Police Station human makuhaan og illegal nga drogas. Ang mong suspetsado, usa sa mga suspetsado sa mga kaso sa pusil sa Metro Cebu ug sa probinsya. Ang kasayuran ihatod pagbalik ni Arnold Bustamante. Sakop sa usa ka Gun for Hire Group nga naglihok sa syudad ug lalawigan sa Sugbo ang nasikop kini sa atol sa gilusad nga bypass operation sa mga personel sa Inayawan Police Station sa Cebu City Police Office sa sitio Villamanga, Barangay Bulacau sa Sirid sa Sugbo. Ang nasikop nga napusasan gilang si Rosindo Dinglas Ibrado alias Sindoy nga nagpuyo rasam sa mga lugar. Nako sa mga operatiba ang mga pinutusan ito ang shabu nga motimbang sa 10 gramos nga mobalor ang tanan sa 68,000 pesos. Sa gimong background investigation sa Inayawan Police Station na suta nga si Ibrado sakop kini sa Nandera Gun for Hire Group
usa ka criminal syndicate nga nalabigin sa sunod-sunod nga mga pagpamusil og illegal drug operation sa Metro Cebu. Ang mga manampuson nga pagkasikop sa usa sa mga sakop sa Nandera Gun for Hire Group kabahin kini sa subsub nga kampanya sa Police Regional Office 7 ubos sa pagpangulo ni Police Brigadier General Rodrigo Maranan nga nakaangkla sa tulo ka mga haligi sa programa ni PNP Chief Police General Nicolas Torre III nga mao ang aggressive and honest law enforcement, intensified community engagement ug modernized policing. Gihimugatan ni Maranan ang kamahinungdanon sa community engagement kinutlo ang tukmang oras sa pagtaho sa usa ka concerned citizen kamang hinungdan sa dali nga pagkasikop sa mga suspitsado. Tungod dinhi iyang gipasalamatan ng publiko nga hugot nga higalayon sa kapulisan kung duna sila'y mamatikdan nga daotang elemento sa ilang palibot. Ang pagkasikop ni Ebrado nagpakita sa modernong pamaagi sa pagresponde og dali nga koordinasyon ug ang tukmang oras sa intelligence validation. Ang suspitsado kasamtangang gikustorya sa Iniwan Police Station ug nagatubang na kinig kasong karapasan sa Republic Act 9165 kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nilusad na og follow-up operation ng kapulisan alang sa pagtultol sa mga nahabiling sakop sa Nandera Group nga nagkahuyang na sa ilang network sa Tibok Central Visayas. Arnold Bustamante, CCT News. Mao kadto ang mga balita nga nahipos sa atong CCTN News Department nga inyong nakita kagahapong adlaw sa Sayre 47. Sa atong pagbalik, maghisgot na kita og pipila ka mga isyu nga manginlabot ang lungsod ug ang nasod. Please stand by. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ito ang programa kung saan magko-collaborate ang ating mga ozone na doctors para ibahagi ang kanilang kaalamang medikal. I believe with all my heart that the Lord is allowing us to understand that He's the one who are extending this life and we have to really take care of our body. Yes. Matag episode, among ipaambit ninyo ang mga healing testimonies. Every day, pag gising mo, iisip ko kung ilang taon na lang yung patagal ko, yung ganun. This is your path to a new start. OzoneMed Wellness Clinic New Start. Mapapanood every Saturday 8 to 9 a.m. Og ang replay airing matag Miyerkules 1:00 hangtod 2:00 sa hapon. Dinhilang sa CCTN Channel 47. Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lamchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Baliktas sa programa ng Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, uban ni Kristen Joy Felerca ug Gian Navarro. Atong oras alas 8:26 sa buntag sa mga mapipagtan-aw nato diha sa Facebook Live ug sa Free TV sa Channel 47 ingon man sa cable subscribers. Hello kaninyo diha. Kamo nagtanaw sa Hello Cebu may buntag Pinoy, medyo taas-taas ang atong adlaw. Unya Bernes para baron. So
enjoy lang gid sa kung sa may ato mga gimbuhaton para ini ka Biyernes sa gabi inara na ninyo maglaag mo or mag-relax gyud mo. So Dala ba kay plans mula unya kay nag-astra ba jud kang Sir Jumer ganina unsa may weather ay nabay mga pag-uwan unyang gabi murag okay na let's say sa weekend naman gud tay mga importanteng mga lakaw and this is for everyone usab na sa mga ni plano nga manglaag karong gabi kay syempre Friday night, fly by night. But on a personal basis, magbilin sa ta sa balay, puyo sa ta. So taas sa ato mga adlaw o sama sa taas-taas nga hisgutanan nga ato ang taas patag tayo maghisgot ron. Oo, labi na ron ang issue ay unsa man ni pagkaitabuan taas na nga. Oo, taas gid nga issue ang bus rapid transit project, especially ang bus station kay sa ato nang gipakita sa front page sa The Freeman man gito plano ni gid Bari 4 nga ibalik gyud or ibalik padayon ba ang itukod nga bus station sa Cebu Bus Rapid Transit Project dool mismo sa Cebu Provincial Capitol Building. Makaingon na lang gid ang publiko ani unsa pa kano na ba kanay or naa ba kahay giigo si Bari 4 maong ingana ang gihimo niya nga lakang sa itukod nga bus station. Kaning itsura sa bus station, Cristel, no? Kanatong gipakita karon. Current or kanang and supposed to be ingana unta ang itsura nga itukod dool mismo sa Cebu Provincial Capitol Building. Pero kung ato may numduman sa miaging tuig, wa nakaangay gid mismo si Governor Garcia sa istruktura sa mao nga bus station kaning matud pa sa iya pa nga press con na last year she said it nga ang unsa ni siya murag silunganan ba ni sa mga unggoy ingana kaniingan nga porma kay kuno for aesthetic purposes hinungdan nga nakita niya nga murag sa lipod ra kaayo sa Capitol Building mo nga iyan ang gipahunong ang pagpatukod sa BRT bus station hangtod nga nagkasangasa na nga gyud ang mga issue isang putagid din sa pagpasaka og kaso si kanhi Mayor Michael Rama Batok de Garcia pero gipasura raman di ay dito sa Office of the President kay nakita lagi nga yes there's a legal man sa mga gibuhat kay ang Cebu Provincial Capitol Building manggod protektado manggod na siya isip National Historical Landmark. Pero sa paglingkod di Bari 4 pohon come June 30 usa sa iyahang mga tinguha nga maitukod na gyud madayon gyud sa pagtukod ang CBRT bus station but kinahanglan pinasubay gyud sa kasamtangang mga balaod kung isgutan ang heritage kay sa kun nagikaingon ang Capitol Building protektado magud ni siya sa balaod isip National Historical Landmark. So ang buhato ni Bari 4 matud sa gipadala niya nga statement ngadto sa The Freeman nga makigsabot siya sa mga sakop sa National Commission for Culture and the Arts alang sa posible nga redesign sa bus station. Kay kini ang gingon na this is the exact quote nga yang gibutyag mga nakingon nga napadungog-dungog kani. Nigingon siya nga no more delays, no more demolition threats. If Manila can blend modern LRT with Intramuros, Cebu can do better. Mo nagingon nga ay agoy murag na ba kani giigo si Bari 4 abi kay apit na siya nga mulingkod. Well, manigingon nato nga ato na nga pagasubayon kung unsa man gid na. So, mo na to makiksabot siya sa mga sakop sa National Commission for Culture and the Arts alang sa mamahimong unsa bay mamahimong itsura sa bus station. It would be a redesign nga digid matandog sa cultural heritage. Medyo sukwahi kayo nino kay kung atong may numduman atong buwan sa Marso sa ding nibisita si Transportation Secretary Vince Dizon. Niingon naman siya ni Governor Garcia ni pasalig siya nga to ni Governor Garcia nga ang kaning duol mismo sa Capitol wala gyud itukod nga bus station. Tuod kay giila man gyud nila ang unsa may nakalatid man gyud sa balaod nga maunay gisunod. And it's now we have to find out nganong kinahanglan gyud nga ibalik ang maong bus station with the condition nga kinahanglan di gyud totally masalipdan ang view sa
Capitol, Cristel. Well, mo nang merg kuan gyud nga kinang with the kuan nga gusto nila i-push through na nga project pero kana i-redesign na lang gyud to para dili gyud siya maapektuhan, like di ba number one ana nga concern ni Governor Garcia kato ang view, di ba kanang mamasalipdan na ang Capitol, kay as we all know kung nabetas Osmeña Boulevard mao jud ba na ang Capitol gud imong makit-an ya karon if ever katumang kaning mga leaves di ba naman na dira sa tubangan unta supposedly sa original plano nga mo'y makaguba sa Bimorg unsay tawagan na di siya photobomber kay nam sa tubangan silbi masalipdan gid siya, masukhay siya sa, if I can imagine kaning for sure ang mga nagtan-aw nato ron gikan sa Estados Unidos makarelate gid nga kinahanglan wa gyud magsalipod from the view of the US Capitol. So murag ingana sab ampegs diri sa Cebu dapat wa gyud bisan unsa nga mga istruktura ang mubabag or mosalipod man lang sa hulagway sa provincial Capitol building. And guess what? Ni okay si Mayor-elect Nestor Archival sa plano ni Bari 4 bahin sa pagpatukod sa bus station doon sa Capitol. Suportado hinuon alang ni Cebu City Mayor-elect Nestor Archival o syempre ingon man okay kay siya sa imong pasalig nga makig-alayon ang provincial government with the Cebu City government alang sa pagpahuman sa BRT project kay kung ato nga may numduman sa nakalabayng mga semana sa diyang gisusi ni Archival ang unang package sa BRT project na siya daga mga nakitaan nga oy ngano nalangay man ni so ningon siya nga kinanan gyud mapaspasan gyud na og himo and then manigingon niya nga igid nga tiwason ubos sa termino ni Archival ang katukuran sa CBRT which is money usa sa mga top priority ubos sa iyahang liderato which is ang CBRT. To give more background, ang unang nga nakahuna-huna na ng concept mao ang Vice Mayor-elect nga si Tomas Osmeña. Ngadto pa nang kuan mga tuig 2010. So let's see kung sa bakay mamahimong dagan nani basang importante ni pasaligid ang mga bag-ong liderato sa Kapitolyo ug sa Cebu City nga tinapangagid sila aron mapaspasan pa ang pagtukod sa BRT. And ito kay taud-taud naman nino na stop. Oo, taud-taud na gid na stop. Oo. Sa to mga buwan na. Basta na kay mer nagsugod to, di ba? Nagsugod na katong nag-order og cease and desist si Governor Garcia. Stoppage order actually kaning alang sa katukuran sa CBRT dool mismo sa kanang dool gid mismo sa Kapitolyo. So kini inyong nakita ron mas gatagan nila og focus ang katukuran sa BRT from the Fuente Rotonda dayong agi sa dayon sa CNU unya muli ko siya dito sa South Bus Terminal and then dito ang una nga package. Well, manigitinguha gyud ni Mayor-elect Archival nga sa higayon nga mahuman ng package 1, at least mas ma-focus na sila sa uban pa nga mga packages sa CBRT. Actually, tulo ni siya nga packages sa CBRT. Ang kung mahuman na ganin nga package 1, ang sunod nila nga i-focus ato ang katukuran sa CBRT from South Bus Terminal going to SRP. Mao nga si outgoing Mayor Garcia well, nakapalit naman gid sila og luna gikan sa pipila ka mga lot owners nga maapektuhan alang sa katukuran sa package 2 sa CBRT para lahos-lahos na gyud ang mga proyekto. And then the third one is from kaning sa Moagi siya Iscario going to IT Park. So lahos-lahos gid siya. So mura siya kuan kaning ruta sa kaning C-bus kung makabantay ka Cristel. Oo, kay na more SRP from IT Park to SRP. Oo, so Mano ni makaagi sa CBRT katong C-bus. And ang niingon to ang CBRT project nga si Manager Norvin Imbong nga kuan sila nga pasalig nga the package 1 will be completed by June 30. So mga double time gid ni sila sa pagmo. 20, so 10 days. Ang pangutana makaya ba kanila nga mahuman within the 10 days? Ilabi na nga in fairness na may mga hapit na nga makumpleto ang mga istruktura especially sa bus station
specifically kaning naa sa South Bus Terminal dapit ug sa may CNU kay sige man tag agi-agi diha ug natayad tuon dito sa Colon. Alos-alos na kumpleto naman gid na siya. And then ang kung galing nga mahuman na ang package 1, aside sa gitukod ang mga other packages sa CBRT, at least ang usa-usab sa ilahang focus kanang ang pagpalit sa uban pa nga mga bus units nga tugutang makaagi. As in exclusive lane ra gid na siya. Oo. Okay. So it would be so ang usa sa mga posibilidad ani no kuno galing magkuan man og kanang sa mga modern bus units, it would be under PPP man to. Private-public partnership. Matay ko may namduman during another meeting ni Secretary Vince Dizon nga to ni outgoing Governor Gwendolyn Garcia mga months ago. So, well, ato na nga pag-aatangan. Anyway, magsige labay-labay man diya sa Osmeña Boulevard atong tanan kung mahuman na ba. Kada labay nimo picture unsay development. Ikaw no, oo, aron para ma-track nimo ang progress ba. Oo, para subay na sab sa ato ang sub-sub gyud nga pag subay Cristel. Natong tanong nga madali na gyud og human ang CBRT kay would you imagine February 2023. It's February 2023 kay kinumdum ko that is the first una to nga pagbisita ni PBBM sa Cebu after he won the election. And then it's 2 years plus na niya energy ng mga kalangay. Say makadagid og kalangay kung di tungod sa mga logistical concerns, political concerns. Bitaw. Manakaingon gud nga bitaw no. Paitaw na nga ang CBRT nasa gulan gud og politika. But we will see on the coming But karon atong tan-awon kay murag kay katon sa previous kay murag wa man jud to nagkasinabot si Governor Garcia og si former Mayor Michael Rama. Karon kay atong mga kita nga si incoming Governor Baricuatro nya nakakuha og support from incoming Mayor Archival. So let's see if kana ba makita nato if unsay resulta sa ilang pagtinabangay kay they get each other support man. Collaboration. Oo. Unsa ba kay reaction ni Governor Gwen after niya mabalitaan ang ing-ani nga development manigingon nato nga ipadayon? Let's see unsa ba kay may tabo total she has 10 days remaining sa iyahang posisyon diya mismo sa Kapitolyo. So let's see unsa ba kay mamahimo nga dagan nato ani Cristel. Anyway, ay ako man nga bit area, padayon gyapon sa akong pagsubay niya na. Unya, alita sa atong laing hisgutan partner Gian, if nakabantay ka sa social media ron no, murag ni kuan jud ning topic or kaning issue sa the Lost 34 sa Bungeros. Imo naman gani nagsalida. Mo ba? Actually documentary gid siya nga gi-produce sa GMA Public Affairs bahin sa sayang Ginoo. Pero ako nakadungog ko kanang mga laws sa Bungeros katura sa I don't know if nakakuan ka ng kuan sa Netflix karon nga series. At actually that was include nilang kanang nga concept ba. Actually neto pa na nga 2021 kana nga issue. Sayang when ko kakita sa higayon nga gipasalida to other time dito sa CNU. I remember di ay. Kat mo day familiar kayo ang kanang nga kuan ba title. Pero grabe kayo ang update ani Cristel sa banday update ana ron. Ang Department of Justice partner Gian nakakuan sila nga nay usa ay i-review ni nila karon ang statement sa kaning usa nga nagpaila nga si alias Totoy nga usa daw ni sa mga let's say suspect. Usa sa mga witnesses nakakita or nakaila. To i-check ha. Okay, so kay ni gawas man ni siya kuan. Anyway, na-reveal man to sa ka-exclusive interview nga iyan ang gibutyag nga katong 34 ka mga missing nga sabongeros o mga cockfighting enthusiast namatay na unya gilubong di ay sa Taal Lake sa Batangas matud sa usa sa mga suspects nga buot nga mo testify gid na. So kitsa man din si alias Totoy Cristel. Si alias Totoy usa ni siya sa mga guard partner Gian sa katong sabungan. Na kung asa to na missing ang kating mga 34 ka mga sabongeros. Pero grabe ba ka sensitibo giun sa to pag
Ang Yun sa ganun to, pagputlo sa kinabuhi sa mga missing sa bungeros. killing softly ba to? Unsa to eh? Oo, gigamitan pag yun og tie wire aron ituok ang tie wire mura siya kanang naay kanang murag cable wire something nga manay ituok sa tungod lagi anang pasangil tungod lagi anang kining 34 ka mga missing nga sabongero. Sila man gyud ang gipasanginlan nga matod pa nanikas. Yeah. Onya sa usa ka exclusive interview sa GMA News nga gipasalida kagabi yan ang gibutiyag or dako iyang katingalahan giunsa kanila pag-survive kanang mga 34 ka mga missing sa bungeros dako ang iyahang pagduda kanang makalingkawas ka sila kung ugaling ilubong man sila dito sa Taal Lake. Nya matod pa niya, this is quote unquote, all of them, if we dig them up, it's just bones. How can we recognize them? And it's not just missing cockfighting enthusiasts who are being thrown there, even drug lords. Grabe ha. Kunya atong kuanon pud ba Taal Lake is one of the kuan ba ni kanang ano sa tawag sa tourist usa sa mga tourist destination dito sa Taal onya. Tuod na the irony of things ba, no? It's not irony, it's absurd. Kanang digid ka kanang di ba like I mean kanang im siya tang awon like kanang ni duta day sa kuan Taal Lake. Yeah, if we dig deeper the eye there are ambot lang word. Now, that's the challenge. That's the challenge ron sa habig sa Department of Justice, which is ang gibot karon namatod pa ni Secretary Jesus Crispin Remulla nga ilahang nga susihon ang nahimong pamahayag ni alias Totoy as part of their investigation, di ba? Aron sa ingon mahatagan gyud og hustisya alang gyud sa mga nangawala gyud nga sa bungero. So igihulagway gyud sa Department of Justice nga matod pa that is a type of mass murder. Mass murder gyud siya kung buoto na hunaon. So ningon pud to siya si alias Totoy nga i-identify niya ang mastermind but again dili pa today in some time or kanang sa perfect time. Oo. But sa atong nakuanan po diri partner giyan sa giingon ni si PNP Chief General Nicolas Torre, the third kay willing daw nimo adto dito sa site kung diin giingon na missing diin gipang lubong. Mulangoy ka si Torre dito. Speaking of mulangoy, mo na tong naunaunaan ni Justice Secretary Remulla nga mo pahimo sila sa gitawag nato nga mga technical divers aron i-verify ang information bahin sa pagpangita sa mga missing sabongeros. So, ningon siya nga siguro makinanan sila og technical diver aron ma-determine kung unsa gyud kay sa tinud-an na ilang digid sayon kay lawm-lawm baya ang kuan ang Taal Lake unya digid in town sayon diha aron pangitaon ang mga human remains even mga bukog-bukog o unsa man gani mga ilahang nga buhaton ang tanan aron nga matultulan man gani kung asa naman gyud gilubong ang mga sabongeros and doon na sila himuon nga case build up subay sa nagpadayon karon nga investigasyon and nakita usab ni Remulla nga ang pamahayag ni alias Totoy so sa ka exclusive interview nakaingon gid nga wow it could be credible. So now the challenge there sa habig sa DOJ and sa PNP or basin himuan pa siguro nag-update sa Senado no kung kinsa gyud ang mastermind unless kung ang mastermind gyud mismo nag double time na unsaon pagpahilom. I guess karon murag ang sa DOJ nga pod nga side they are encouraging those mga witnesses or kanang mga gusto pa mo speak up kay kana to come to them ba mapatimaw unya I guess pasalig man pud ni sila nga for security sa mga maprotektahan sila kay syempre it's been ingon pa nimo 2021 oo 2021 pa na nga issue unsa na ron 2025 but still wala pa hustisya nga nakabot ang mga pamilya aning mga nabiyaan aning mga sabongero
nakabasa ko sa saka statement sa usa sa mga kabanay sa mga missing sa bungeros human nakabalita sa nahimong pagsaysay ni alias Totoy na sagmuyo gid siya o gipanghinaot niya nga may muan gid gatanan sa gobyerno para bisan for the last time na lang matultulan man gani kung asa siya o makakita man lang bisan og kitay bukog na lang ang mabilin sa iyang nga kabanay. Mo lagi ay if kana sa article gani murag niingon to si kinsa man to niingon ay Brigadier General Jean Fajardo nga although if ang pulis mutabang sa investigasyon ani kanang if makit-ila di ba niingon man to si ang PNP chief nga willing siya tumuadto sa site and if ever ang makitaan dito kay mga bukog naman lang gani well dako taas pa kay siya nga process. Kaya syempre ang pag-identify sa mga bukog. I-DNA pa na. But still, di ba, at least na-action nga kanang nabuhat nga. Although, karon ba, moingon ta nga taas pa kay nga proseso ang pag-identify. But at least nagsugod na. They are taking actions nga ang mga pamilya bitaw nga nawad-an ang pamilya nga naglaom sa ilang mga kuan kay mahatagan og hustisya maybe not now but at least ma-assured sila nga naglihok ang DOJ aron nga mahatagan sila og hustisya. Manigingon nato nga well kung karon nga na abli na gyud ang pagbalik ang among issue kay nahunong ba yan kaning issue bahin sa mga missing sa bungeros. Unya naabutan man gani nagkuan Senate investigation but now paingon naman tang mulabang sa 20th Congress. So atong tan-aon kung do na ba kay igo nga guts ang mga senador para buksan pagbalik ang maong investigasyon. That is on top of the investigation of the Department of Justice as well as the Philippine National Police. Do they have the guts aron pagtumbok kung kinsa gyud ang utok sa giingong kung tinuod man gani ang pagpalubong sa mga missing sa bungeros ilawom sa Taal Lake or wasen karon pa lang na mga takay bahaw kung kinsa man gani ang mga nagpailang mga mastermind gusto nilang patak-umon ng bakba sa mga muhimo og investigasyon kay malaginay giingon nato nga lahigid ang gahom sa lingin nga kamatuoran og kwadradong hinungdan. Kalawon po dato eh. You know what I mean? Lingin nga kamatuoran og kwadradong hinungdan aron lang digid matumbok or magpabilin gyud sa kahilom hangtod nga malimot na lang gyud sa uban pa ang issue bahin sa mga missing sa bungeros. Kung ang uban na kaingon nga kalimtan na lang but hey, nay daghang mga kabanay nga hangtod karon naghandom and for sure nangita og hustisya. Yes, nangita og hustisya and at the same time padayon gihapon ang ilahang panawagan gyud nga manato nga makabot gyud ang hustisya alang sa kaangayan og digid na mausab. Managingon nato nga pastilan gyud ang issue sa Sabongeros. Going back sa katong salida, I can remind katong documentary nga nasayangan ko kay I did not get the chance to see that for myself. Supposed to be ipasalida unta ato pagka Cinemalaya, I guess that was last year. Yes. Oh, yes, Cinemalaya last year. Pero na hunahunaan man sa taga Cinemalaya nga itangtang na lang una sa lineup ang documentary sa Lost sa Bungeros nga hangtod karon nakita gyud ang it's still skeptical among those movie fans or mga fans sa Cinemalaya. Nganong gitangtang naman gani kay manigingon na to nga mano gid kanang nabakay makapapugo nabakay ni pugong aron nga di makita sa tanan ang kamatuoran bahin sa mga sabongeros may tag ma-upload nito siya sa Netflix no o di ba kasaban pa mga magmaisugod nga streaming platforms para at least makita gyud nato ang unsa gyud katinuod aside sa nagpadayon ron nga investigasyon sa habig sa DOJ ingon man sa PNP. I hope walay mga may tabo nga mga pagbabag o wala untay mubabag niya ng panahon na Christine. Unya kato pong I think sa unom to ka mga suspects kay mga guards
usa pa lang ni Patimaw kato si alias Totoy. So I guess if kana ba mo kung gusto man jud sila, kung nakonsensya man sila mga gipangbuhat, then di ba imagine na for how many years ato pa ni Patimaw naman ni si alias Totoy. So siguro mo nanay siyang kuan nga kanang ang konsensya siyang ni statement jud siya sa iyang ni statement jud siya. So meaning kanang murag siguro na konsensya sa siyang gibuhat. So as well as it's a brave step bitaw para sa iya. It's a tough job, ha? Kay syempre dili lalim iyang security, iyang gihuna-huna, and unta it's kuan nga maawhag pud to ang uban nga mga katong mga witness lagi nga mo Patimaw pod kay sa atang pag-iingon no, gusto ra gud tag hustisya pod para ani mga nangawa kay gusto kanang nay mga pamilya nga naghandom nangayo og hustisya. Anyway, open man sab ang DOJ and they welcome sa kung kinsa man ang mosaysay ang mo testify not only ni alias Totoy but I hope usab ang uban pa nga mga guards para mapadayon na gyud to put an end and to put a resolution ani nga maong investigasyon aron nga kanang mahatagan gyud og kaangayan og manubag gyud kung kinsa gyud ang responsable sa maong binuhatan. Pintimpaitan no manigingon natong kuyaw ano or may nga makaingon pud tanong nga di gud siguro ni basta-basta ang mastermind kay adto jud ikuan sa Taal Lake. Powerful pa gyud no, dagan kay kwarta. Manigingon nato nga lahi gyud basta kwarta na gyud ang maglihok in town. Manigingon nato nga sa kuno gikingon kaganiha lingin nga kamatuoran og kwadradong hinungdan. So ato ka na nga pagasubayan in the coming days. And siguro this would be a moral lesson siguro no sa uban pang mga sabungeros na to diha nga kun ugaling mo pusta mangganitas ato ang manok sa pulaman o sa puti sa Tagalog pa na I don't know unsay di mo gud kay ko fan ang mga sabong-sabong but unsa na lang ko di ba ang ako mga angkol manggod may sigig adto og nay buwang dito sa unahan og nay mga fiesta manigingon na to nga kung mamusta man ganita wag matinud ano na lang gyud tay gamitan na lang gyud nato ang guts o kung mahimo dili na lang gyud nato gamitan og mga sabanang mga magic diha or unsaon kaninyo pagtikas sa pusta aron masiguro gyud nga sakto aron masiguro nga sureball gyud ang inyo nga kadaugan pero usay di gyud kalikayan nga namugoy uban pa nga namugoy uban pang mga gumikan gyud kay pirmi makadaog niya masakpan gyud in town sa kung kinsa man ang tagiya sa mong sabungan nga nanikas agoy murag makingon nga sus dako kay ngalkan siya kung kwartahan ni nakaingon na lang yung nga tagiya mo nga kuno galing mo pusta mangganita kung tugutan man nga makapagay ng buwang sa dapit magpabilin kita nga matinud-anon and kuko pa sa uban pa nga mga mahiligon diaga sabong no sa di pa sabong so warm up sa ato mga kalawasan stretching kay ngano man og mahitabo man gani nga mo responde ang mga sakop sa kapulisan kinanan makahunat gyud mugdagan di ba Christine di ba kita ka sa mga videos katong mga kanang mga fun run katong mga anti-sabong mga anti-illegal cockfighting operations katong mga gipa-report na katong mga gipang-report saka matigbakay mo ba matigbakay ingana nga illegal nga gipaygayon so magbuwag diretso fun run for your life pag abot agit sa mga sakop sa kapulisan manigingon nato nga ano lang yun, stretching na lang yun, aron di ta madakpan o di ta ma-caught in flagrante delicto. Wala naman naron ka ng online, ka ng isabong. Wala na, technically wala na yun. Unless kung base ng uban, base na yung mga nagtago-tago ron nga isabong, hagbay naman yun nga na ay crackdown. And speaking of, gihimuan naman sab og balaod nga to sa atong mga magbabalaod to para i-declare gyud nga illegal ang maong isabong para unta lang gyud dili mahigam ang ubang mga mamustahay dili mabuang sa pagpamusta no mabuta gyud sa punto nga mapugos gid sila sa paggamit sa bakay mga tinaguang nga mga kwarta o di ba ka musangpot sa paghimog mga illegal nga butang aron mapadayon ang ilahang nga bisyo nga mao ang pagsugal so not just isabong kana mga scatter o uban pa. Game responsibly lang yun. Mao gyud. Unya. Tod kay 8:56 naman.
Ato nang ipadangat ang giandam ni Tatay Dodong Limchua nga pulong og kinabuhi. Ang pulong mo, ang diwat sa dalang ko. Ang kasaysayan sa Simbahang Katoliko na puno sa daghang sugilanon sa kinabuhi sa mga santos nga gisip ng mga martir. Sila giatagan og dakong pasidungog tungod sa ilang pagtahan silang kinabuhi alang sa ilang nahuptan nga pagtuo. Ang usa ka binuhat nga andam mohatag sa kinabuhi tungod sa iyang pagtuo giisip ng usa ka martir. Si San Esteban mo ang gisip ng unang Christian martir. Sa mga buhat 7:59 ngadto sa 60 atong nabasa ang iyang sugilanon. Ug samtang gibato nila si Esteban, nagampo siya sa Ginoo. Nga nagingon, Ginoong Hesus, dawata ang akong espiritu. Unya miluhod siya o misinggit pagpusog. Ginoo, ayaw sila pakasada sa ilang gibuhat. Tapos niya gisulti nini, namatay siya. Usa ka balaanon nga buhat kung imong gidawat ang kamatayon nga dunay makatarunganon nga bugti. Apan mas labing balaan ang kamatayon ni Jesus dinha sa cross alang sa kaluwasan natong tanan. Huwag na itabo kini, kumikan sa dakong gugma samahan sa katawan. Kay sa Juan 3:16 nagingon man, kay gihugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan, ug tungod ini, gihatag niya ang iyang bugtong anak. Aron ang tanan nga motuo kaniya, dili mamatay kung dili makabaton og kinabuhing dayon. Kay nga itong pagtuo kang Hesus, makahatag man kanato og kinabuhing dayon. Nahan, dili angay kahadlukan ang kamatayon dinhi sa kalibutan. Mahigsuon, mao kini ang pulong nga naghatag og giya sa atong kinabuhi. Mag-ampo kita. Langit mamahan, pagkabalaanon sa imong nahimo alang kanamo. Bisan sa among pagkamakasasala, giluwas mo kami. Wailay makahimo nini maong dalaygon nga buhat, gawas kanimo lamang. Busa, Ginoong Hesus, kami magpasalamaton kayo kanimo, kay ang imong kamatayon mo'y naghatag kanamong kagawasan. Amen. Samahan-samahan sa anak sa Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang diwat sa dalang ko. Pulong og kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua mo ay nagtapos atong tulumanon. Daghang salamat Philippine Airlines. Daghang salamat Archbishop Jose Palma, Nanay Diana Limchua, Tatay Dodong Limchua. Daghang salamat usab sa mong news manager Sir Dennis Tabar, sa TOC Sir Robert, Ma'am Inday, Sir Matmat, Miss Mabel ug Ma'am Joanne. Sa news department sila nga Kuya Michael, Kuya Rodel, Kuya Raymond og diri sa studio si Ferdy Katubay. Daghang salamat usab sa inyong pagpakig-uban namo karong buntaga. Sangan sa atong regular host Malu Inocanto Tabar, ako si Crystal Joy Felerca. Sangan usab ni Attorney John Destacamento, ako usab si Gia Navarro. Mobalik sila next week ang ato mga hosts diri sa tulumanong Hello Cebu Mayong Buntag Pinoy. So enjoy the rest of the day. Happy weekend ka natong tanan. And God bless us all. Daghang kaayong salamat sa inyong pag-uban kanamo diri sa Hello Cebu Mayong Buntag Pinoy.